Good morning mga mare! Kamusta kayo? For today's video mga mare, gagawa naman tayo na napakadali lang gawin na dessert at panghimagas. Low budget version nga itong gagawin natin mga mare, kaya naman tara samahan nyo ko. Gagamit tayo dito ng 4 na peraso ng egg yolk. Maglalagay naman tayo dito ng 1 cup naman ng sugar, pero naman brown sugar. Gamit nga itong whisk mga mare, mix nga lang ito ng mabuti nang sa ganun mag-combine yung sugar at yung egg yolk. Maglalagay naman tayo dito ng 1½ cup naman ng gatas. Evaporated milk yung gamit ko, pwede rin naman fresh milk yung ating gamitin. Naglagay nga rin ako dito ng pinch of salt, pambalance ng lasa, at naglagay din ako ng half teaspoon naman ng vanilla, optional lang yan. Mixan natin to ng mabuti, tapos maglalagay naman tayo ng 3/4 cup nitong all-purpose flour or harina. Pagkalagay nga natin itong harina or all-purpose flour, ay mixan natin to ng mabuti hanggang sa wala na tayong makitang buo-buo dito. Maglalagay din tayo nitong butter, kalahati lang nitong bar na to na bibili natin ng mga regular size. At kapag wala na nga itong buo-buo mga mare, ready na nga ito para isa lang sa ating kalan ng medium to low fire setting lang. Halu-haluin lang natin itong mga mare hanggang sa magtiken ito tulad nito. At kapag gaganito na nga malapot na itong mga mare, maglalagay naman tayo dito sa ating custard itong kalahating bar lang ng butter. Ito yung magpapasmooth ito sa ating custard mga mare. Napakasarap nito mga mare. Pwede natin ito ilagay sa ating mga ginagawang cake. Ito na rin kasi yung feeling mga mare na ginagawa dun sa mga yema cake. Napakasarap nito. Pwede rin natin itong gamitin. At ayan, maglalagay lang ako ng kaunting gatas dyan nang sa ganun maging smooth ulit itong ating custard. Hinalo-halo ko nga lang itong mga mare hanggang sa maging smooth ito ulit. Ngayon ready naman tayo para mag-assemble tayo nitong ating graham crackers. Gagamit ako dito ng 2 pack nitong graham crackers. Gumamit lang ako ng 2 kutsara ng Bear Brand na gatas at nilagyan ko ng tubig. Pwede na naman water yung ating gamitin or kape. Ang tawag nga pala sa recipe na ito mga mare ay Graham Boston Cake Natified version. Kasi hindi na nga tayo gumamit dito ng Nestle cream doon sa ginawa nating custard. Gumamit lang tayo ng evap milk at saka egg yolk. Napakasarap din ito mga mare kahit wala nga itong condensed milk at Nestle cream. At kung may budget naman tayo, pwede tayo maglagay dito ng Nestle cream dito sa ginawa nating custard kanina. At para naman sa pag-assemble nito, para nga lang din tayong gumagawa dito ng mango graham. Una ko nga nilagay dito yung crackers tapos itong custard nating ginawa. Depende na sa atin kung gaano karaming filling yung ilalagay natin. Ako sakto lang yung nilagay ko nang sa ganun hindi naman ito nakakaumay. Binabasa ko ang graham crackers ito mga mare na sa ganun masarap kasi itong kainin pagka hindi na crunch yung crackers. At ayan mga mare, ngayon gagawa naman tayo nitong pang toppings dito sa ibabaw na chocolate. Naglagay nga lang ako dito ng 1/4 cup naman ng milk tapos itong ating nabili na chocolate chips. Mamurahin lang yan. Tira ko pa nga itong chocolate chips mga mare nung gumawa ako ng brownies sa kawali. Tapos ayan, mixin natin itong hanggang sa ganito lumapot na. Pwede rin tayo gumamit dito mga mare ng goya. Tapos ibuhos na natin itong mga mare dito sa ibabaw ng ating cake na ginawa. Ayan, spread na natin ito nang sa ganun kumalat ito at maging maganda yung itsura nito. Sa mga oras ito mga mare, nakakatakam na nga rin itong tingnan kahit hindi pa ito masyadong malamig. Hindi pa talaga ito nagsiset. Dapat kasi overnight natin itong gagawin na sa ganun. Masarap talaga itong kainin pagka nagset na ito ng maayos. Pinalamig ko nga lang itong mga mare at maglalagay naman ako dito sa toppings ito nitong choco sprinkles. Ito kasi gusto na aking bunso kaya na may nagdagay ako. Optional lang yan kahit hindi na tayo maglagay. At ito nilagay ko nga ito sa rep ng mga 3 oras. Hindi pa talaga ito as in nagsiset. Dapat overnight. Pero dahil excited kami, titikman na nga namin ito. Nag-slice na nga ako dyan mga mare kahit nga ito hindi pa masyadong nagsiset kasi 3 oras ko pala itong nilagay sa rep. Mas maganda talaga kapag overnight. Ayan mga mare, ito na nga ating finished product. At kung nagustuhan mo nga ang video na ito mga mare at umabot ka nga sa part na to, pa-comment down below naman kung taga saan ka nang ma-shoutout ka sa susunod natin mga video. Napakasarap nga nito mga mare at perfect ipanghanda pag may mga okasyon. Saktong-sakto nga lang yung tamis ito mga mare at hindi talaga siya nakakaumay. Napakasarap din ng custard na ginawa natin kanina. Doon naman sa paggawa ng custard, pwede tayo mag-adjust dito kung gusto natin ng mas matamis. Nagustuhan nga rito ng mag-ama ko mga mare. And yun lang muna for today's video mga mare. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless!